Kinabukasan, ang mga order ni Suchen ay sabay-sabay na dumating. Siya ay nagrenta ng warehouse para ilagay ang mga ide-deliver dito. Sa dami ng trabahador at taong nanunood, nahirapan lumabas si Wang Haoyu. Sinabi nito na maraming malalaking machines at sobrang daming iba't ibang bagay ang dumadating na pinapasok nila sa loob. Napapaisip si Jiang Xiaoqian kung ano nga ba ang plinaplano ni Suchen. Nakita din ni Lina ang mga pagkain na galing sa Green City Hotel. Iniisip ng mga bruha na baka mag-propose na si Suchen kay Jiang Xiaoqian mamaya. At ang mga bisita ay biglang magsisilabasan ng pasorpresa. Sinabi naman ni Malanding Bruha na baka hindi niya pasagutin ang proposal ni Suchen. Dahil napaka-cold nito sa kanya nitong mga nakaraang araw. Lumapit si Jiang Xiaoqian kay Suchen at tinanong kung para saan ang mga ginagawa niya. Hindi niya sinagot ang tanong. Pero tinanong niya naman ito pabalik na kung pwede ba siyang tumulong magbuhat at mag-ayos ng mga gamit. Nainis naman siya dahil iniisip niyang magiging mayaman na siya mamaya. Tenetes ka lang yan, sabi naman ni Lina sa kanya. Si Jiang Xiaoqian ay napilitang magbuhat dahil sa pag-aakalang sinusibukan lang siya ni Suchen. Iniisip niyang pagtapos lahat ng paghihirap niya ngayon, magiging mayaman na siya mamaya. Kailangan niya lang malagpasan ang pagsubok sa kanya ni Suchen. Si Lina naman ay balak maging kabet ni Suchen. Kaya naman nagpapakitang gilas din ito at tumulong din magbuhat. Habang pinapanood niya sila Jiang Xiaoqian magtrabaho, natutuwa siya. At inisip na kulang pa ang paghihirap nila ngayon kumpara sa mga pagpapahirap nila sa kanya noon. Malapit na maggabi at natapos na din nila ayusin ang lahat ng mga gamit. Si Jiang Xiaoqian ay pagod na. Siya ay nagbuhat ng mga gamit mula umaga hanggang malapit na sumapit ang gabi. Hindi siya pinakain ni Suchen ng agahan o lunch, o kaya naman merienda man lang. Kaya naman iniisip nitong makakabawi din siya. Si Lina ay pagod din at nagrereklamo. Dahil mas mabigat pa sa puday nila ang mga binuhat nila. Si Jiang Xiaoqian ay sinabing i-announce na ni Suchen ang kanyang proposal sa kanya. Si Lina ay sumasangayon naman sa kaibigan niya. Dahil ang mga pagkain daw ay magiging malamig na maya-maya. Si Suchen ay busy magpasweldo sa mga nag-deliver. Ang bawat isa sa kanila ay binigyan niya ng $10,000. Masayang-masaya naman ang mga ito sa natanggap nila. Si Jiang Xiaoqian ay lumapit sa kanya at nagtatanong kung wala na ba siyang sasabihin pa sa kanya. Ito ay nilagpasan niya lang at nagpasalamat sa kanya. At sinabing walang sweldo para sa inyo. Huwag ka na magbiro, magpakasal na tayo at magkaroon ng magandang buhay, sabi ng bruha. Mabuhay ng masaya. Pasensya ka na, ngunit binenta ko na ang bahay ko at sobrang dami ko ng utang. Nagtataka naman si Lina kung paano maghihirap si Suchen. Sinabi ni Suchen na ang lahat ng inorder niya ay para lang sa charity na idodonate niya sa Alashan. Si Jiang Xiaoqian ay galit na. Sumugod ito at sinabihang sinungaling si Suchen. Madali naman niya na iwasan ang pag-atake sa kanya. Galit na galit siya dahil wala siyang nahuling palaka. Galit siya dahil hindi naman pala mayaman si Suchen. Kaya naman sinabi niyang hindi niya na ito papakasalan. Anong pakialam ko sa gold digger na katulad mo, sabi ni Suchen. Ang demonyetang bruha ay galit na galit kay Suchen. Wala silang magawa, kaya naman umalis na sila at pinagbantaan si Suchen na mananagot siya sa ginawa niya. Mga baliw, tignan natin kung sino ang mananagot-sagot ni Suchen. Pumasok na siya muli sa warehouse at sinarado ito. Natutuwa naman siya dahil andito na lahat ng kailangan niya. Muli niyang ginamit ang kapangyarihan niya upang ipunta ito sa kanyang alternate storage. Ang araw ay palubog na. Kasabay nun patapos na din si Suchen ilipat ang lahat ng gamit sa space storage. Sumapit na ang gabi. Sa loob ng Green City Hotel ay nasa loob sila Jiang Xiaoqian. Ang kuya ni Wang Haoyu ay sinabihan manatili lang sa kanya, dumikit at sumama lang kay Wang Haoyu. At sinisigurado nito ang future nilang dalawa. Sabi ko naman sa'yo, dapat matagal mo na iniwan ang talonan na yon. Sumasangayon naman si Jiang Xiaoqian sa kanya. At sinabing mula ngayon umaasa na siyang itratrato siya ni Wang Haoyu na reyna. Makapal talaga ang babaeng bruha na ito. Sinabi ni pangit na wag na mag-alala si Jiang Xiaoqian dahil ang kuya niyang pangit din ang bahala sa lahat. Iniisip naman ni Jiang Xiaoqian na mas mabuti pang ang sumama na siya noon pa kay Wang Haoyu.
Talagang hindi ka mapili pati pangit papatulan mo, sabi ni Suchen sa isang gilid habang kumakain. Nagulat naman si Jiang Xiaoqian kay Suchen at tinanong kung ano ang ginagawa niya sa lugar na yon. Kuya, yun yung bumugbog sa akin noong nakaraan. Ikaw pala inaka, sabi ni Baboy. Plinaplano ko nang hanapin ka bukas. Hindi ko akalain na may lakas ng loob ka saktan ang kapatid ko. Tinanong naman ni Wang Haoyu kung kakilala niya ba si Suchen. Pinaliwanag niya naman na umutang si Suchen sa kanya. Mukhang makakabawi na tayong dalawa sa kanya, kuya, sabi ni Wang Haoyu. Ang dalawang bruha naman ay tuwang-tuwa sa mangyayari kay Suchen. At nagpapasalamat dahil lumayo na sila kay Suchen. Sinabi ng ating bataan na napakaingay nila kaya naman hindi niya ma-enjoy ang kumain. Ang baboy ay tinatakot si Suchen dahil malaki ang utang nito sa kanya. At may atraso din siya sa kanyang pangit na kapatid. Si Wang Haoyu naman ay sinasabing bugbugin na si Suchen. Ngunit pinigilan naman ito ni Sinrui na mangyari. At sinabing pag-usapan na lang nila ang alitan nila. Inutusan niya naman si Sinrui na utusan si Suchen na lumuhod sa kanila. Pagkatapos mangyari yon, hahayaan na nila si Suchen sa ngayon. Nagtanong siya kay Suchen kung ano ang nangyayari. Sinabi naman nitong wala lang yan, mga piste lang yan. Pinagbibigyan pa kita kanina. Ngunit ngayon tapos ka na, kahit ang hari ng kalangitan hindi ka na matutulungan sa gagawin ko sayo. Pagkatapos niya sabihin ang mga ito, may dumating at tinanong ang nangyayari. Tinanong niya si Tabachoy kung sino ang nagsabi sa kanya na pwede siya manggulo sa loob ng hotel. Nakilala naman nila ito bilang si Gao Qiang. Ang galit na baboy ay nagmistulang mabait na biik. Sinabi ni Gao Qiang na ayaw niya makakita ng gulo sa paningin niya, kaya naman mag-isip-isip si Taba sa mga gagawin niya. Nakikilala ni Taba si Gao Qiang bilang isang sikat na entrepreneur sa Shangdou at marami din itong koneksyon sa underworld. Kaya naman ang galitin siya ay hindi magandang ideya. Humingi si Taba ng pasensya kay Gao Qiang dahil sa pinakita niya kanina. Si Suchen naman ay nakilala si Gao Qiang bilang Skull Crusher sa nakaraang buhay niya. Ang grupo nila ay isa sa malakas noon. Kasama din sa tabi niya ang kilalang Hell Chef na si Duanya. Napagtanto ni Suchen na dito sa Green City Hotel ang nabalita ang unang nagkaroon ng atavistic mutation. Naisip niya na nakuha ni Gao Qiang ang titulong Skull Crusher dahil nakakuha ito ng special na bato para makapag-mutate at lumakas. Si Gao Qiang ay nakita si Suchen na may kakaibang tingin sa kanya. Iniisip naman ni Suchen na kukunin niya ang oportunidad ni Gao Qiang para lumakas. Ngumiti lang naman si Gao Qiang sa pinakitang titig ni Suchen sa kanya. Like and subscribe na kayo mga idol. A-upload ulit ako mamaya every 2 chapters na matatapos ko. Enjoy the video mga idol. Si Gao Qiang ay tinawag si Mr. Son. Dahil dinala na nito si Duanya sa kanya. Iniisip naman ni Duanya kung ano ba ang gusto pag-usapan nila ni Mr. Son. Inalok ni Mr. Son si Duanya ng maiinom, nungit mula sa baso parang may natutunaw na kakaiba. Kinakabahan si Duanya at iniisip na baka may pampatulog ang wine. Si Suchen ay pinagmamasdan ang tanawin mula sa kanyang presidential suite habang uniinom ng wine. Naalala niya naman ang hirap niya noong nakaraan. Dahil sila ni Jiang Xiaoqian ay matagal na nanatili sa basement. At muntikan ng hindi makatagal sa apocalypse noon. Hindi niya ma-imagine na mangyayari ang mga nangyayari ngayon sa kanya dahil muli siyang ibinalik sa nakaraan. Naisip niya ding mabuti na lang nasa isang building sila ni Jiang Xiaoqian. Dahil maghihinganti pa siya sa kanya at kay Wang Haoyu. Mula sa taas pinagmamasdan niya sila Wang Haoyu. Nararamdaman naman nila baboy ang init ng gabi. Kaya nga kita tinawag dito para magpalamig at hindi lang yun dahil maya-maya may mga babae na dito, sabi ni Wang Haoyu na manyakol. Ang dalawa naman ay nagtawanan dahil daw sa talino ni Manyakol. Sila Jiang Xiaoqian ay nararamdaman na din ang buwan na parang nagiging araw na sa liwanag at init nito. Si Manyakol naman ay hinalintulad ang kanyang pag-ibig kay Jiang Xiaoqian sa buwan. Dahil ito ay maliwanag tulad ng pagmamahal niya sa kanya. Naiinitan na si At Bruha at sinabing pumunta na sila sa swimming pool. Si Suchen naman ay nakatingin sa buwan at nakipag-cheers dito at sinabing welcome back my love. Ang buwan ay biglang naglabas ng napakainit na solar flares. Dahilan para kilabutan sila Jiang Xiaoqian sa biglaang pagtaas ng temperatura. Ang mga ito ay nangaripas ng takbo pabalik sa loob ng hotel.
Ngunit si Tabachoy ay nahuli at malapit na maging lechon dibuan. Ang mga nasa loob ng hotel ay naramdaman na din ang init at tinatanong kung ayos lang ba ang kanilang baboy na boss sa labas. Ang tatlo ay ginawa ang lahat ng makakaya nila upang mabilis makabalik sa loob ng hotel. Ang mga kasamahan naman nila ay nagtataka dahil namula ang mga balat nila. Habang ang isa naman ay busy pa din maglaro ng unggoy-unggoyan. Ang tatlo ay gulong-gulo sa init na nararamdaman nila. Sila ay naghahanap ng tubig upang maginhawaan sila. Nakita naman ni Wang Haoyu ang isang aquarium. Ang tatlo ay nag-unahan dito. Sila ay nagtutulakan para makakuha ng mas malawak na spasyo. Dahil init na ang bawat isa sa kanila. Nagtataka ang mga kasamahan nila dahil wala ang boss nila. Napagtanto ito ni Wang Haoyu na nawawala ang kanyang kapatid. Mula sa pintuan naman ay lumitaw na ang muntikan ng malechon baboy. Humihingi ito ng tulong nang mapansin nila ito, nagkagulo silang lahat at naghanap ng mga gamot para gamutin ang boss nila. Sa kwarto naman ni Mr. Sun, tinatanong niya si Duanya kung bakit hindi niya iniinom ang wine na binigay niya. Si Gao Qiang ay niyaya naman si Mr. Sun na kumain na lang sila sa baba ng hotel. Tumingin naman ng masama si Mr. Sun sa kanya. At sinabing walang sinuman ang tumatanggi sa inumin na siya mismo ang naglagay sa baso. Umalis ka na dito, sabi niya kay Gao Qiang. Dahil sa kagustuhan magkaroon ni Gao Qiang na mas mataas na pwesto pa sa lipunan. Nagawa niyang i-set up si Duanya kay Mr. Sun. Si Mr. Sun ay kilala bilang manyakol na tao. Nararamdaman talaga ni Duanya na may pampatulog ang inumin. Ngunit hindi niya alam ang gagawin niya para tanggihan ang isang napaka-maimpluwensyang tao. Mula sa likod ni Duanya. Ang buwan ay nagliwanag ng mas maliwanag pa sa araw at mas mainit pa sa araw. Nasilaw sila at dali-daling isinara ang mga bintana. Naramdaman nila ang kakaibang pangyayari kaya naman niyaya sila ni Mr. Sun sa ibaba ng hotel para malaman ang nangyayari. Nakahinga naman ng maluwag si Duanya dahil nakaligtas siya sa mapangsamantalang panot. Si Sinrui naman ay pinakalma ang mga nagpapanik na tao. Sinabi niya kinontak niya na ang mga rescue team. Kaya naman maghintay na lang ang gawin nila. Tinanong ni Gao si Mao kung anong nangyayari. Sinabi naman nito ang biglaang pagtaas ng temperatura sa labas ng dahil sa buwan. Sa balita ay sinabing nasa 70 degree na ang init sa labas at mayroon na din mga namatay dahil hindi kaagad nakahanap ng masisilungan. Si Mr. Sun ay tinawagan ang nagngangalang Mr. Zhao at nagre-request ng tao para kunin siya sa Green City Hotel. Si Wang Hai na muntikan ng masunog ay ginagamot na. Sinabi nilang kailangan nila makapunta sa hospital. Ngunit sa sobrang init sa labas hindi sila makalabas. Sinabi niya naman na tatawagan niya na lang si Xiao Dao para kunin siya. Si Xiao Dao ay nasa underground parking area nakatambay. Siya ay handa na puntahan si Wang Haidai para ipunta ito sa hospital. Siya ay palabas na ng underground parking area. Nagtataka naman siya kung bakit sobrang init sa kalagitnaan ng gabi. Habang patuloy siya sa pag-drive nabutas ang kanyang gulong dahil sa sobrang init. Siya ay nagparking sa malilim. Bumaba siya para tignan ang nangyari sa kanyang gulong. Nagtataka siya dahil sa sobrang init ng panahon ngayon nagawa pang lusawin ang gulong niya. Tinawagan niya sila baboy na nasiraan siya kaya hindi siya makakapunta sa kanila. Sa sobrang init tumakbo siya pabalik sa underground parking area. Ngunit sa sobrang init nalusaw ang sapatos niya. Dahilan para ikadapa niya ito. Sumalagpak siya sa napakainit na kalsada. Sa harapan niya naman nakita niya na ang kanyang finished product. Pinilit niyang tumayo. Ngunit pati ang balat niya na nadikit na din sa kalsada. Mula sa cellphone narinig nila ang isang kakilakilabot na pagsigaw ng Xiao Dao dahil sa sobrang init sa labas. Si Wang Hai ay tinatawag si Xiao Dao, ngunit nabalot na ng katahimikan sa parte ni Xiao Dao. Senyales na siya ay namayapa na. Mula sa isang kwarto naman may isang aircon ang gumagana. At may swimming pool pa sa loob ng kwarto. At mahimbing ang tulog ng isang tao. Ito pala ay si Suchen na sobrang nakapaghanda sa apocalypse na parating. Preview next episode. Ang mga tao ay nasa harap ng pintuan ni Suchen. Si Suchen naman ay nakatutok ang baril sa kanila at sinasabihan silang umalis. Sorry guys, di ako nagising sa alarm ko kaninang 12:06 na ako nagising.
Like and subscribe na kayo guys, mag-upload ako mamaya every time na may matatapos akong 2 chapters. Maraming salamat po, sana po maintindihan nyo ako. Love you all mga idol.